Hello, hello! Hello everyone! Kamusta na ang buong mundo? It's December 8, 2023, Friday, 2:20 p.m. dito sa Virginia, and the weather is 54 degrees. It's not that bad. It's sunny, but it's cold. But we can handle it, so okay lang. Anyway, kung bago ka pa dito sa aking channel, please subscribe, like, and share na rin please, and hit the notification para updated kayo sa mga video. Anyway, I just did my hair today. Medyo maaga ako tapos today, not that busy, but tomorrow I'm still working, so I just did my hair. Look at my hair, it's getting long. Nung COVID, sinave ko ito eh. Kasi ang hirap magtrabaho with a long hair dahil naka ano kami, cap, naka face mask, naka mask, ay nako. At saka PPE kami. Oh my God, it's really hard, but I'm so glad na napahaba ko na naman uli ang hair ko. But the thing is, if I'm working, I always, put up my hair kasi I don't want, something hanging on my face pag nagtatrabaho ako. So, I'm sure hindi kayo use sa buhok ko na maiksi. I mean, na mahaba. So, anyway, yan ang totoong buhok ko. Tinataas ko lang. Anyway, we're talking about how, step to a better sleep kasi lagi na lang kaming walang tulog. Ang hirap talaga ng walang tulog kasi haggard ka lagi, pagod ka lagi, yung brain mo is not fresh, mas mahirap ang puyat kesa sa, oversleep. Kaya tawag dito, ang hirap talaga bumangon kahit gising ka na hindi mo kayang bumangon. Anyway, ito talaga ang mga pinagdadaanan ng mga katulad namin, walang mga drive, walang excitement sa buhay, pero pinipilit syempre. And so ang ginawa ko na naman, so what I did is pag may time, nag-search ako ng mga YouTube kung ano yung pwedeng makakatulong sa amin, paano kami makatulog ng maayos. Siyempre, kailangan talagang clear ang mind mo, but how, hindi namin alam paano mag-clear ng brain, especially, sa pinagdadaanan namin. But anyway, sabi ng mga expert, kailangan daw i-write down or your plan for tomorrow para hindi ka na-stress sa gabi. But sa amin, it's different. Siyempre, busy ang utak namin dahil connected sa puso namin. Kaya talagang napakahirap. Anyway, kailangan din namin gawin. Kailangan pag malapit ka ng matulog, at least 3 to 4 hours, light meal ka na lang. I mean, nakapag-dinner ka na. So, syempre, ang hirap matulog kung full ang, ang tummy mo, kung kakakain mo lang. Kaya mahirap sa mga age natin na matulog ng busog. So, anyway, ang suggestion is like big meal, big breakfast, and then late lunch, and then no more dinner. I don't know kung kaya ko yun. But kasi ako pag stress ako, pagkain ng pinag-iinitan ko. Para bang hindi ako, yun talaga. Kasi nangihina ako, so I end up kakain ako. At saka ang pagkain ko, it's not like healthy food, but I'm trying kasi nung andito pa yung anak ko, ay lagi kaming nasisita sa pagkain kasi ang anak ko is vegetarian sometimes. Hindi siya totally vegetarian, kaya lang
ma-watch siya sa pagkain at saka portion lang talaga ang kinakain niya at saka and mahilig siya sa sweet actually, but the thing is she know how to uh, discipline herself talagang. Sabi niya sa akin pag kumakain kami outside, "Mom," sabi niya, "don't wait until your tummy said na you're full. Kailangan yung brain mo ang magsasabi na that's it, you know." At kung nangihinayang ka na ayaw mo masayang kasi alam mo naman ang pagkain ngayon outside, it's very expensive. So sabi niya, you can yung itugo mo na lang and then you eat again after 2 hours. Wag mong kainin ng one time, you know. Kaya ayun ang mga pinag ang mga sa akin sa akin pwede sabihin ng anak ko yon pero hindi sa tatay niya. Kasi we're always having trouble pag kakakain kami outside because ang anak ko very healthy ang mga kinakain niya. So, ang asawa ko naman is like typical Filipino na pagkain niya is Filipino food. So, meaning, hindi siya mga salad, hindi siya burger, hindi siya pizza. But anyway, yung anak ko hindi naman siya ganon. More lang siya sa mga healthy food, but hindi naman yung mga pizza, burger, you know, yung talagang authentic ang mga pagkain niya. But anyway, it's really hard talaga to deal with the kids right now kasi ang pagkain nila is kasi sila nagre-research na sila, more na sila sa study. Samantalang tayo, yung mga age natin, ang kinasanayan nating pagkain ng bata tayo, yun pa rin ang hinahanap ng katawan natin. Then, sabi para makatulog ka ng maayos, wag kang yun na nga yung kumain ka ng healthy and then light lang sa dinner, like at saka late dinner na yon, and then practice you take a shower before you go to bed. But that's my routine. I go to shower like before bed, at saka twice a day ako maligo talaga because I cannot fix my hair without taking a shower and wash my hair, you know. Kaya talagang routine ko yan, so nagagawa namin yan. And ang pinakamahirap talaga yung wala kang anything like technology sa gabi kasi nakaka-distract talaga yon. But the thing is, you know, parang sa age natin is ang hirap matulog ng walang anything, mga gadget sa tabi mo. Kasi pag hindi ka makatulog, you're gonna end up like titingin ka kung saan-saan para malibang ang utak. Katulad namin na lalo na ako, pag di ako makatulog talaga nagre-reels ako, nag-iisip ako kung anong gagawin ko, anong content ko na naman, tapos anong ibibideo ko, kaya halo-halo. But the thing is, the good thing with me, yun na lang ang ginagawa ko to divert my emotion sa gabi. Kasi kung hindi ako mag-iisip ng yung mga ginagawa ko sa social media, I'm gonna end up like mai-emotion lang ako, maiisip ko ang lahat. Kasi pag tinatry kong wag i-touch yung phone ko, ang mangyayari sa akin, andyan yung naiisip ko yung anak ko, naririnig ko yung mga tawa niya, yung mga touch niya, kaya it's not easy. Kaya sumasakit lalo yung ulo ko pagka kinabukasan dahil talagang wala akong tulog. Katulad ng kagabi, hindi na naman kami nakatulog ng tama, kaya eto, slight headache ako. Kaya ang hirap talaga pagka ganong kulang na kulang ka sa tulog. And then we have to practice the gratitude, meaning we have to be grateful na we still here, at saka sa mga tao na make sure hindi ka nakakasakit ng tao para hindi mo iniisip yan pag nasa bed ka na.
Syempre, tapos before you go to bed, ang iisipin mo lang yung mga good thing, you know, sabi nila, but it's very easy to say it, but it's not easy to apply, syempre, sa sarili natin. But what we're gonna do is to force ourselves, katulad namin, kasi kung negative ang mga nasa utak namin, of course, halo-halo na yan sa utak namin. Ang mangyayari niyan, lalo kaming ma-anxiety, lalo kaming mai-stress. So, sa mga katulad namin na talagang it's very, we're trying to be, yung tulungan ng sarili is like, itong mga study na ito is depende sa tao kung iti-take nila o hindi. Kasi katulad sa case namin, you know, ang anak ko is very healthy pero hindi naman siya doon nawala sa pagka hindi siya kumakain ng mga yung nawala na kumakain ng mga bad food na may sakit, nagkasakit. Kaya ngayon, sometimes sa mga tulad namin naka-experience ng ganito, parang sa amin ba is why do you have to do that? Yung i-watch mo pa kung anong kakainin mo anyway, hindi ka naman mawawala dahil kumain ka ng mga bad food, you know, at saka hindi ka magkakasakit dahil kumain ka hindi ka mawawala dahil nagkasakit ka dahil kumain ka ng masama. Katulad ng mga ibang kilala namin, bakit sila may lung cancer kung hindi naman sila naninigarilyo? Bakit sila may diabetes kung hindi naman sila mahilig sa sweet? Yung mga ganong bagay ba, para bang sa utak namin ngayon is like, it doesn't, yung bang, it's hindi make sense. But syempre, sa mga sa study, lalo na sa mga doctor, syempre yung mga bad food is not good for our body. Kasi pinapahirapan tayo niyan, lalo na pag matanda na tayo. Syempre, pag kumakain ka ng bad food, syempre, andyan na yung mga sakit-sakit at saka yung mga bone mo, yung mga kung ano-ano na yan, yung mga arthritis mo, pag kumain ka ng masama, talagang, you know, madadali ka dyan. Pero, like I said, pag hindi yun ang story mo sa buhay na mawawala ka sa mundo dahil sa mga kinain mong bad, sa mga lifestyle mo, so, you know, it's really hard to, you know, believe na. Pero kailangan din natin yung paglabanan, kailangan natin na maging tayo, to become mentally strong. Kasi kung lahat naman yan ay sasabihin natin na hindi yan totoo, siyempre ang hirap din naman, hindi naman natin alam kung ano talaga ang exactly kung anong totoo. So it's better pa rin na gumawa tayo ng mga ganda kaysa sa masama, you know, kasi kung iisipin natin na, you know, bakit ang daming taong ang sasalbahe pero sila pa yung masarap ang buhay, ang daming tao na ang babait, tapos sila yung naghihirap, tapos sila yung kung bakit sila yung nakaka-experience ng mga ganitong bagay. Kaya talagang pagdating sa point namin na ganito, talagang very confusing lahat ang mga paniniwala at mga ginagawa. But syempre, alam naman natin yung bad at saka good. Kaya why do you have to do that? Syempre, i-choose natin yung mas maganda kaysa naman sa gumawa tayo ng hindi maganda. Lalo na sa katawan natin, kailangan din natin ingatan dahil syempre kung puro na lang bad ang iti-take natin, di syempre yun din ang matitake ng body natin. But it not doesn't mean na you gonna die because of yung mga bad ang mga kinakain mo. Kasi like I said, siguro pag gusto mo lang ng tumanda na hindi ka maraming sakit, you know, yung like what I mean is yung, di ba pag kumakain ka ng bad, kung mataas ang cholesterol mo, mataas ang blood pressure mo, yung sugar mo, di syempre pinapahirapan mo yung sarili mo. But it not doesn't mean na doon ka madadali. Maaaring kanya-kanya tayong istorya sa buhay. Today is Friday, that usually happy hour kami, pero tonight is I don't feel like to do anything, but
we wanna go somewhere to unwind. At saka usually I don't cook on Friday, but since ginawa ko yung buhok ko today, I have chance to do my hair kasi I have a cancellation this afternoon. So ginawa ko na lang yung hair ko, and then while I was doing that, nagluto na ako. So we have food now. Kakain ko. Ang dinner namin ngayon is chicken with sotanghon and with the ampalaya. So yun lang kasi yung pwede kong iluto ngayon sa refrigerator, kasi pagka mga end of week na, I don't usually yung bumibili ng mga gulay, kasi pag weekend nga I don't cook. Usually yun ang ano ko, yung talagang hindi kami nagluluto, lumalabas na lang kami. So pero may mga may nakita akong pwede kong iluto, so yun ang ginawa ko. So nakaluto na ako at the same time. So probably we can go somewhere, maybe in casino. We go to casino just to hang out. Hindi kami nagsusugal kasi ayokong maging hobby yan, kasi kaya lang we have no choice. Yun lang, ang casino lang kasi yung malapit dito na pwedeng mapuntahan ng late until late, kasi syempre casino is like 24/7, but at least doon we can do something. Pwede kami mag-upo-upo sa mga restaurant or sa mga coffee shop, but yung paglaro I don't wanna do that, kasi actually gusto ko gawin yan, kaya lang ayokong maging hobby ko yan, kasi I'm not retired yet, plus may mga bills pa kami, baka mamaya maging hobby ko na yan. So hindi ko ma-stop yung sarili ko, so I can't. So I rather na tiisin ko muna, not until wala talaga akong magawa sa buhay ko, kundi yung mga bagay na ganon. Kaya lang doon malamig na, kasi we cannot go anywhere. Hindi rin kami makapag nightlife dito like diyan sa atin, kasi ang nightlife kasi dito, you have to go to DC, sa Washington DC. Napakahirap doon. First, napakahirap ng parking, tapos ang hirap mag-drive doon, at saka talaga naman po ang mga lights doon, magkamali ka ng mga turn doon, talagang ang lalaki ng mga charge, bayad mo dyan sa mga ticket. Pero at saka medyo delikado pagkagabi na doon. So meron naman around here, pero wala namang magawa, like maraming karaoke like sa mga Korean, but the thing is yung sobrang mahal, para mag-karaoke ka, wala rin naman kaming big group na masaya sana, so we can go. Kaya lang yung mga friend ko, may mga either may mga anak pa sila, or hindi yon yung lifestyle nila. Kaya kami ng asawa ko, kasi kami ng asawa ko, honestly, kami yung couple na talaga nag-enjoy kami, kasi we love music. It's just happen na talagang nalulungkot kami na wala lang anak ko, kaya hindi kami makapag-activities, kasi kami ang couple na we can do camping, pwede kami ng mga long driving, mag-sightseeing. Kaya lang na-stop lang lahat talaga yan dahil nga dito sa nangyari. Pero lagi kaming nag-host for the party. I usually invite my friends dito sa bahay. We're doing karaoke and dancing. Yan ang na-pick up ng anak ko. Actually, may kwento ako sa inyo about sa mga friends ng anak ko. I remember when she was in college, siguro mga second year siya noon, kasi yung first year kasi, syempre, it's a big, transition yan sa anak ko, syempre. Mahirap pa, struggle siya sa being independent by herself, Tapos, syempre, panibago yon, aral-aral ka talaga, otherwise, hindi na katulad ng high school na, talagang you're talking about seryosong aral na. Kaya sa kanya, I'm sure in-experience niya lahat ng freedom, during her first year. And then the second, yung syempre kami din, experience namin lahat ng takot na, mapasama siya sa mga wrong crowd, lalo na yung mga gimmick sa gabi, at sino yung kasama,
Actually, yung anak ko naman is very, ano naman siya, nagpapaalam naman siya sa amin. She's planning to go somewhere. But I remember before, nakaka-anxiety talaga yung pagsasabihin niya na magpapaalam siya, we're going out, punta kami, manood kami ng concert, dito lang sa mga local band. Wala ka namang magawa dyan kung hindi sabihin sa kanya na it's okay, mag-okay ka kasi at least nagpapaalam kesa naman mag-sneak out tapos if something happen hindi mo alam kung saan mo siya hahanapin. So ginawa naman ng anak ko yan, nagpapaalam siya if they can go out and go to the bar kasi sabi niya naman since wala pa siyang 21 during that time, it's okay, it's safe kasi bawal nga uminom sa kanila, pero who knows, lagi namang may way yung mga bata. So syempre andun pa rin yung takot mo na baka matrobol. But anyway, lahat naman ng friend ng anak ko is sinasabi niya sa akin kung sino yung mga yun. Actually, when she was like second year ng college, umalis na siya sa dormitory noon. So, pero kinuwanan namin siya ng apartment na campus apartment, so mas safe doon. Medyo mahal kasi it's inside the campus but is safe siya kasi walking lang lahat yung mga subject niya, yung mga nakuha niyang mga room, yung classroom niya is like walking distance. It's not like outside the campus is magdadrive pa siya kasi hindi ko inano sa kanya yung magdadrive pa siya kasi alam mo naman ng mga bata there always explore especially sa gabi lalo na kung may sasakyan sila. So ang sasakyan ng anak ko hindi niya kinuha that until she's about like end yata ng third year ng college or first year ng college kasi may mga ano na siya noon, meron na siyang mga internship na kailangan niyang mag-drive sa mga papasukan niya. But anyway, yung second year siya, I remember, kasi nakuha niya nga sa amin yung style na mga nag-host kami ng mga friend, dinadala namin sa bahay para, yung sa bahay na lang ba is not, at least mas safe ka, tapos nag-have fun. So ginawa niya yun, nag-invite siya ng couple of friends niya sa ano niya, sa apartment niya, pero sabi niya sa amin, very strict siya kasi sabi niya sa mga friend niya pag lasing na sila ayaw nilang mag-mess sila doon sa apartment niya, yung nagsusuka na sila ganon, kasi one time sabi niya sa akin may kinik out daw siya kasi nalasing ng husto, so kinik out niya na daw, ayaw niya na darong ganon kasi gusto niya ayaw niya yung magdudumi sila. But anyway, one time, nag-invite siya sa amin kasi meron silang, I think nanalo siya ng yung poem. So, in-invite niya kami na magnood kasi may presentation sila na i-announce sila sa mga tao na nanalo sila. So, we're so very excited na pumunta. Kahit na hindi naman lahat ng parent ay inaiimbita sa ganung bagay, pero we're so proud na inimbita kami para sa presentation niya. Nanalo nga siya doon kasi poetry ang anak ko, marami siyang poem, nakakatuwa nga, yabang-yabang kasi is talagang ang poem ng anak ko is not like mahabang poem, sa kanya is just one paragraph lang, isang sentence lang na I don't understand kung ano ibig sabihin yun, nababasa ko but it's very deep, hindi ko maintindihan sa brain ko, yung utak na meron ako ay hindi ko kayang intindihin yung mga sinusulat niya. Minsan tatawa-tawa siya kasi sabi niya ang haba ng mga, lahat sila nagpa-participate, nagjo-join sila sa contest, and actually isa siya sa mga napili na nanalo sa poem na ginawa niya. So we able to go and see yung ginawa niya. I wish kaya ko nang makita yung video niya right now so I can insert dito sa video yung
during her presentation. Kaya lang hindi ko pa kayang makita ang anak ko sa video, yung gumagalaw, yung naririnig ko yung boses. The picture is fine, but like I said, the video I can't. So anyway, after the presentation, so pumunta kami sa ano niya, kasi sabi niya I have some refreshment. So what I did is nag-order din ako ng kahit paano pizza para sa mga friends niya na nag-support sa kanya during the presentation. So anyway, so kumuha kami ng some pizza, and then siya inayos niya yung room, yung apartment niya para sa mga friends na mag-a-attend, at saka yung konting refreshment namin. So anyway, nung andong kami, it's so funny, I don't know what do you call it's funny or na-embarrass kami as a parent, or being maybe proud as a parent, na isa-isa yung mga friend niya, pina-introduce niya yung sarili nila, kasi sabi ng anak ko, guys, I want you to introduce yourself to my parent, because they're always having an anxiety pagka nagpapaalam ako if I'm going out, go to the bar or go to the concert or movie with the friends. And now she wanted to know who's my friend, you know, kung sino yung mga nag-hang out ako sa kanila. So ayun, isa-isa. It was funny because sabi ko, anak, you don't have to do that. Pero na-force yung mga kaibigan niya na introducing self nila, kung anong year na sila, kung anong tinetake nilang course, you know, kung anong major nila. I was, you know, very, very proud kami yung mga ganong mga experience, because, you know, hindi lahat ng parent ay nakaka-experience ng ganon. And it's, you know, talagang they able to do that, na I know it's very strange kasi hindi ginagawa ng bata yun sa mga parents na iba, pero sa amin, you know, she's able to do it. Kaya nakakatuwa naman, kasi nakita ko yung mga friend niya na very good kid, you know, very nice kid. Kaya na I was so you know, we are so proud na ganun ang anak namin, na kahit papano hindi siya nahiya na like some kids na i-join niya yung parent niya with her friends, you know. Kaya we're so proud talaga. We are very thankful na ginawa niya yun sa amin. Kaya yun yung mga time na ang hirap-hirap kalimutan, but anyway, na-experience namin. Kasi ang bait-bait ng anak ko. Pag time, minsan andun kami sa apartment niya, minsan gusto niya matulog kami doon, you know, we are always welcome na mag-sleep over sa may apartment niya. Pero syempre may roommate din siya doon, so ayaw din naman naming ma-disturb sila. At saka, you know, alam mo naman ng mga bata, yung mga bata is mga burara pa yan. Kaya I end up, you know, yung first, second year niya, my God, every time we go to the apartment is talagang kami, ang trabaho namin ay maglinis ng apartment nila. You know, kasi parang ano yung anak ko, maayos naman siya. She know how to decorate her room and, you know, yung apartment niya. Pero yung mga bathroom, alam mo yung mga bata na talagang walang pakialam. Kaya ang trabaho namin as a parent talagang, pero lagi niya kaming sinasaway, mom, you don't have to do that. Kaya lang, hindi ko lang matiis, kasi how can I able to stay overnight kako kung ang bathroom mo hindi ko maupuan, yung shower mo hindi ko maliguan, sabi kong ganon. But anyway, syempre sa mga bata, normal yun sa kanila. Kaya ang ginagawa na lang namin, pero siguro nung nagkaroon na siya ng another apartment outside, hindi na apartment ng mga ng mga estudyante. So kung ano, hindi niya kasi gusto yung apartment ng mga estudyante, talagang magulo at saka madumi, at saka yung mga roommates nila is talagang walang pakialam. Kaya ako
talagang I able to bring all a lot of, mga cleaning stuff, para sa mga bata. Lahat yan ginagawa ko. Lahat para kaming every time we visit sa apartment niya, para kaming nagmo-move in lagi kasi dala-dala ko lahat yan, yung mga panglinis ng banyo, mga pagkain na, anything na talagang nakaprepare ako dyan, mga tissue niya, paper towel niya, yung mga pang baking niya kasi mahilig siya mag-bake kasi ang anak ko hindi magastos, every time they have something magbi-bake lang siya kasi ayaw niya yung lalabas pa sila tapos magastos. Kaya nakakatuwa yung anak ko. Actually ang anak ko is, I think siya lang yung college na wala siyang allowance. Pero meron siyang emergency money kasi I always pay for her meal from breakfast to dinner. Kaya lang sabi niya, ma'am, I think yung siguro yung mga third year na siya o fourth year, ayaw niya na kumuha niyo. Pero kinukuhaan ko na pa rin siya kasi emergency yun in case na hindi siya makaluto or hindi siya makabili. I have to make sure na meron siyang food at saka pwede naman yung card niya, yung swipe niya na gamitin sa mga at least sa mga sandwiches or sa outside ng cafeteria. So nagagamit niya. Medyo malaki nga lang ang points but I don't mind kasi hindi naman siya nagbe-breakfast anyway. So marami siyang pera sa card niya sa may ano niya yung card niya sa food sa may cafeteria nila. Kaya I have to make sure kasi ayokong ma-experience na anak ko yung katulad ng ibang bata na nagugutuman sila, yung wala silang pagkain kasi that's the worst, kasi nag-aaral sila, so I have to make sure she has enough. At saka matyaga ako, nagkukuponing ako para lahat ng bata sa dorm at saka sa apartment noon maidamay ko sila ng, like for example, mga shampoo nila, mga toothpaste, toothbrush, or yung mga pang ano nila, yung sa mga deodorant, yung mga ganyan. Kaya lahat yan idinadamay ko lahat ng bata na yan kasi matyaga ako, nagkukuponing ako kasi yung kuponing kahit na ilang piraso pa ipamigay ko sa kanila, hindi masyadong expensive. So I'm fine at saka gusto ko para hindi bumabaho yung mga bata doon na wala silang magamit na mga deodorant, kaya prepare ako lagi dyan. Tsaka sa mga shampoo like I said. Pero sabi ng anak ko, ma'am, you don't have to do all those stuff. Pero ako matyaga kasi ako tsaka preparado ako lagi, lalo na sa mga kailangan niya, yung mga pasta niya, yung mga pang baking stuff niya, talagang I always ready for that. Dala ako lahat niya na to make sure na talagang hindi siya magugutom. Kaya kung gusto niya magluto, meron siyang pangluto kasi mahilig siya, matyaga siya, tsaka ang hilig niyang yung mag-experiment ng mga healthy food. Kaya hinahayaan ko na lang siya kasi yun ang gusto niya gawin, yung maging healthy yung pagkain niya. So pati yung mga lahat, pati coffee niya, lahat, hindi ano yan hindi siya magastos. Kaya nakakatuwa kasi talagang wala siyang allowance the whole college niya, hindi siya nag-allowance, but meron siyang credit card, meron siyang debit card, lahat yun. Tinuruan ko siya kung how you use especially the credit card kasi bago siya nagpunta ng college, binild up ko na inopen ko na siya ng credit card at saka savings yung may debit card na siya para she know how to manage her own money kasi before she went to college talagang may sariling pera yan kasi when she graduated ng high school, binibigyan ko yan ng party, ng birthday, lahat ng mga na gagather niya na pera, ipinapalagay ko lahat yan sa may sa may savings account niya. Tapos meron siyang credit card nga, but
I already introduced sa kanya yung credit card before she go to college para she know how to manage and she know how to build up. Tinuruan ko siya mag-build up ng credit para maayos ko yung ano niya. Actually, when she was in college, talagang almost perfect yung credit ng anak ko kasi she know how to manage her credit card. Because I told her, actually nakakatawa kasi yung unang gamit niya ng credit card, because I told her, I explained to her, anak, once you use your credit card, you have to make sure na on time, before you're due, you have to pay off your balance, sabi kong ganon. And kasi ang credit card sa akin, kako, hindi ko yan ipinapaabot na meron akong i-charge ako ng interest, kasi sabi ko sa kanya ang interest it depends on your yung binigay sa iyo, depends sa credit mo yon. So at pag na late yan, kahit na 10 or 5 dollars lang, may charge ka, either depende kung anong nakuha mong kontrata sa credit card. Sometimes yung late payment is 25 or 35. Imagine you only bought $5 worth, and then they will charge you for a late fee for $25 or $35, and you have no choice but to pay that, because otherwise if you didn't pay it, talagang tumataas ang utang mo. So yung first niyang gamit, it's only $5. I think pumunta siya sa grocery kasi sabi ko, you have to use your credit card so you can build up your credit. So she did. But as soon as she bought $5 worth, binayaran niya, pinay off niya right away kasi nag-online na siya payment. Binayaran niya as soon, the next day, yung $5. Sabi ko, nak, we don't have to do that. Sabi ko, if your due is like, for example, first week of the month, like 5 or 1, kailangan nakabayad ka na before, like at least 5 days before you're due. Sabi ko, or 3 days before you're due. Sabi ko, kailangan bayad ka na yan. Pero she doesn't wanna wait. Ayaw niyang mag-end up na magkaroon siya ng late fee. So, binayaran niya agad, $5 lang. Kaya nakakatuwa naman kasi nakikita ko, kasi during that time, nakikita ko pa yung activities ng bangko niya. Kasi ako, syempre minor siya, so under siya sa akin. So, at saka much easy to transfer money pag meron siyang emergency. Kaya lang, masyadong matipid, ayaw gamitin yung kanyang savings. Pag may kailangan siya, talagang, mom, are you gonna reimburse my bill, you know, kung ano yung binili, yung mga nabili niya na kailangan. Kaya okay naman, kasi hindi naman siya yung katulad ng ibang bata na yung credit card nila is like always like kakain sila sa ganito, sa restaurant, you know. Kaya hindi ko na-experience sa anak ko yung mga bagay na yan, and I'm so proud. But hindi ko kwento-kwento sa mga client ko kasi ayoko namang ma-feel bad sila, kasi I heard from some other client na ang mga anak nila, oh, ano na naman to nagamit sa credit card, at saka credit card nila yung pinapagamit nila. Ako, ang credit card is under her name. Kaya sabi ko sa kanya, if you mess up your credit card, then it's your fault, sabi ko. And my number one rule to my daughter is like, mag-ask na sila ng, like for example, if someone asks you for help, mag-ask na sila ng anything except your name. Sabi ko, don't let anyone use your name, kasi if something happen, ma-mess up, masisira ang credit mo, and then you are responsible for that. Damay ka sa lahat ng problem. Kaya she's able to, you know, manage that. But anyway, hanggang dito na lang muna yung kwento ko sa inyo. Pa isa-isa lang ang kwento ko sa experience ko sa anak ko, kasi baka abutin ako ng Pasko dito, and I know it's not easy na makinig ng kwento, you know. Kaya alam ko, naintindihan ko naman yan. Lahat naman tayo is busy. Kaya at saka ayoko naman yung kwento ko is puro sad moment lang. So anyway, yun lang yung mga na-share ko sa inyo na na-experience ko sa anak ko, na talagang
very thankful kami talaga sa mga na-experience namin sa kanya, kasi she is very responsible person. Kaya hindi siya abusive, hindi niya kami na-abuse kahit na meron siyang enough na, I mean, meron siyang credit card, na open ko sa kanya. Talaga mapapagkatiwalaan mo siya. Kaya yun ang inano ko sa kanya, para mapagkatiwalaan namin siya at magtiwala siya sa amin. Kaya I'm so blessed to have a daughter like her. So anyway, so next time uli, marami pa akong magagandang ikukwento sa inyo. Siyempre, meron din kaming up and down ng anak ko, pero I don't need to open those bad moments. Siyempre, walang perfect na bata. Ay hindi siya perfect na bata, kaya meron din siyang time na talagang dumaan din siya sa katigasan ng ulo, but it's not like I said, it's not like a major problem na dumating kami sa point, yung dumadating sa point na hindi yung may bisyo, yung mga ganong bagay, and unrespectful na tao. So anyway, ito yung mga isa sa mga talagang very proud kami sa kanya. So anyway, till next time again, hanggang dito na lang muna. So hopefully, sana maaliw ko kayo. Kasi inaaliw ko rin yung sarili ko, para isipin ko lahat ng mga good memories ng anak ko na ma-share ko sa inyo, na sana is kapulutan din ng aral sa mga ibang may mga anak dyan na hindi naman natin kailangang gawing perfect yung anak natin, kaya lang turuan natin sila ng tama, para maka like kahit papano they know how to deal sa mga pagdating ng time na sila na lang, na they have their own decision, they have their own place, na para alam nila na meron din tayong namang kahit papano na share. Pero syempre hindi lahat ng bata is makikinig, wala tayong magagawa kasi may choice din naman sila. There's a time din naman ng anak ko na tumigas din ang ulo, na sometimes we argue, kasi normal lang naman yon, kasi syempre tayong mga magulang, syempre mahirap din tayong makipag-deal sa kanila, dahil like I said, magkaiba naman ang generation natin, magkaiba rin ang kultura namin, kaya there's a lot of thing din na nag-argue kami, pero mga small things lang naman, wala naman yung major problem na talagang masakit sa ulo. So anyway, till next again, ingat kayong lahat, please. Sana may unti-unti I'm trying to learn how to make my video better. So sana kung magugustuhan nyo, para magkaroon ako ng motivation na I keep doing this, para sa sarili ko, at para sana sometimes sana meron din kayong makuha na magandang mapulutan na magandang aral dito sa ginagawa ko. Anyway, like I said, I have a light headache, kaya pasensya na kayo, medyo lutaw-lutaw ang lutang-lutang ang utak ko. Pero at least nagawa ko na yung buhok ko. Wala na akong problema before the party, yung Christmas party namin, at least nakaayos na. Kasi ang hirap ko rin gumawa ng schedule ko para sa sarili ko. Kasi nag-appointment ba rin din ako sa sarili ko, kasi hindi yun basta-basta na lang, pag may chance lang ako, saka ko gagawin. Kaya at least ngayon, mga first week, second week pa lang, okay pa. Pero yung next week, the following, naku, super busy na yan. Kasi ang mga tao, laging, always like, last minute yan. Kaya ready naman ako dyan. I'm fine with that.
Okay, salamat. Maraming salamat sa inyong lahat na sana lagi kayong tumangkilik dito sa ginagawa ko. So, please take care and God bless us all. Thank you.